Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher Albilia. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon sa oras na ito. Tayo po magkaisang manalangin upang tayo samahan pagpalain natin mahal na Panginoon. Dakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat sa aming pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kami po narito muli sa aming panambahan sa iyo sa araw na ito kasama aming makapatiran na sinsirong naglilingkod sa iyo mahal na Panginoon. Ang bawat sa amin, kami po nagpasalamat sa taglay na kalakasan, yung pinagkaloob, umpisa pa kanina, sa aming mga pagpupuri, sa joyful solemn song, sa mga patutuo mula sa aming kapatiran. O Diyos, pinagpala mo kami sa pag-awitan ng choir, sa iyong presensya, na iyong pinadama sa bawat sa amin, sa bahagi ng pagbibigay. Patuloy mo kaming pinagpala at narito kami, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng banal na salita. O Diyos, tulungan mo kami, itanim mo sa aming puso't isipan, aming maunawaan yung banal na salita sa pangunan dalangin para ng ginagalang ng mga pastor, aming sama-samang sinasaway sa oras nito, hadlang gawa ng kaaway, distraction sa gawain, cast out, be frozen, Satan, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating buhay na Diyos, ating pagpatuloy bago pong lahat mga minamahal. Unang pagpupurit, pagluwalhati at pagdadakila at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. At dobleng paggalang po sa ating beloved Evangelist Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sampu ng kanyang beloved children, at pag-alala rin po sa mga mabubuting turo na iniwan nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa mga talata, sa mga salita na ating buhay na Diyos na kailangang itinuro sa atin, na ating naalaman, kaya hindi natin yan makakalimutan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maging sa ating mga beloved preachers, sa ating beloved ordained preacher, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, o mga beloved bisita, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa ating mga beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong daigdig saan napaabot ang tinig na ito, magandang araw po sa lahat. Higit sa lahat na pagbati, magandang hapon po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Tunay po, dakila po ang ating mahal na Panginoon. Amen. Mabait siya sa atin at salamat sa ating buhay na Diyos na tayo po'y binigyan naman po ng pagkakataon, isang araw na dugtong sa ating buhay upang tayo makapagsamba, makapagluwalhati sa araw na ito. Kaya mga minamahal, araw at gabi dapat tayong magpasalamat sa ating buhay na Diyos dahil humihinga pa tayo. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Katulad nito, pinagpala, napakarami natin, ating palakpakan, ating mahal na Panginoon. Kaya kung ganito lang sana mga minamahal, kahit Wednesday, kahit Friday, masayang masaya tayo mga minamahal. Ngunit hindi natin maintindihan rin natin dahil minsan may mga trabaho, kaya maraming humahabol sa gawain nating buhay na Diyos, ngunit pinagpala pa rin. Bakit po? Hinahabol, inaasam-asam yung huling bahagi, salita ng ating buhay na Diyos, pagkain ng ating kaluluwa. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, tunay po, wala naman tayong ibang gagawin dito sa ating pagsamba, kundi ang bulay-bulayin ang kabaitan ng ating buhay na Diyos. Ang bulay-bulayin ang kanyang mga gawa sa ating mga buhay, kung paano tayo pinagpala. Yan lang naman. Kaya ang makakamta ng Kristiyano na naglilingkod sa Kanya, dalawang klase lang, pagpapala at pagsubok. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kung hindi pagsubok, pagpapala. Pero after pagsubok, mayroon ring pagpapala. Amen po ba? Kaya ganyan, sa pamamagitan yan ng ating paglilingkod, sinsirong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, palagi nating sinasambit dito na tayo po'y magsinsiro sa ating paglilingkod. Hindi yung halong biro, hindi yung pumunta lamang tayo dito para atin lang tingnan kung anong mga bagay, kundi sinseridad na nakakaabot sa biyayang trono na ating mahal na Panginoon ang ating pagsamba. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat napakahalagang bagay, lalo na itong sinasabing pagpalain tayo ng ating buhay na Diyos. Amen po ba?
Masarap yan, maganda yan. Pag bulay-bulay natin, pagpapala talaga mula sa ating mahal na Panginoon, gusto talaga natin yan. Amen po ba? Kaya mag-ingat tayo. Atin pong isubsob ating mga sarili, ang ating pananampalataya, atin pong gagawin yung anong tama sa ikalalago ng ating pananampalataya, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya tunay po, pagpapala o pagsubok. Saan ba ang gusto nating mauna, mga minamahal? Yung pagsubok bago ang pagpapala o pagpapala o pagsubok. Kaya mga minamahal, ganyan ang mangyayari sa isang Kristiyano. Sa lahat na naglilingkod. Para sa atin, pagpapala man sa tunay na gawain nating buhay na Diyos, nakaunawa na ang mga mananampalataya, kahit pagpapala man mauna o pagsubok, yan po'y pasalamatan pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Dahil yan ay kalooban mula sa ating buhay na Diyos na naipahintulot para sa mga tunay na mananampalataya. Kaya mga minamahal, dugtong lamang sa paliwanag kanina, sa pagbibigay, dahil pagpalain naman tayo pag tayo magbigay. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya tunay po, mayroon tayong ihawid o mayroon tayong ikumpara. Mga minamahal, ang ating buhay katulad ito sa mga noong mga Kristiyano na naglilingkod sa ating buhay na Diyos na hanggang ngayon, kailanman, mga minamahal, hindi nagbabago ating buhay na Diyos. Siya ang ngayon at ang dumarating o ang presence, mga minamahal. Siya pa rin, hindi nagbabago. Nakasabihan sa banal na kasulatan ang ating mahal na Panginoon kailanman makapangyarihan pa rin. Hindi po naalis ang kanyang kapangyarihan. Kaya simula noon na mapagpalang Diyos ang ating mahal na Panginoon hanggang sa ngayon, sa kapanahunan natin, mapagpalang Diyos pa rin siya sa ating mga buhay. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya kung maalala natin, mga minamahal, ito pong alam naman natin ito, ang naranasan ni Abraham at Sarah. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kung ating mababasa na si Sarah, ang pangalan niya noon sa Sarai, tapos sinabihan ng mahal na Panginoon si Abraham na wag nang ipangalan na Sarai, kundi Sarah na talaga. Dahil sabi pa ng mahal na Panginoon, pagpalain ko siya. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, noon pa may mga pagpapala na inilaan sa mahal na Panginoon sa naglilingkod sa Kanya. So si Sarah at si Abraham, ibig sabihin silang dalawa mag-asawa, pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Kaya anong ginawa? Pinagpala na ating buhay na Diyos upang makilala rin si Sarah. Kaya mga pagpapala na, anong pagpapala na nakamtan nila? Mga minamahal, kaya abangan natin ito. Ang pagpapalang nakamtan nila, binigyan sila ng yung inaasam-asam nila na magkaroon sila ng anak. Everybody say, praise the Lord. Diba sa ating panahon rin ngayon, mayroon tayong inaasam-asam. Amen po ba? Mayroon tayong inaasam-asam. Walang iba, higit sa lahat, ang kaligtasan sa buhay na walang hanggang na mula sa ating mahal na Panginoon. At maliban pa dyan, mayroon pa. May inaasam-asam tayo katulad noon. May inaasam-asam si Abraham at si Sarah. Kaya, di sukat akalain, parang nagtawa sila sa kanilang buhay. Bakit? 90 years old na si Sarah, 100 years old na si Abraham. Pero pinangakuan sila na ating buhay na Diyos na pagpalain ko si Sarah. Binigyan talaga ng pagpapala, ibig sabihin nakalaan. Hanggang sa ngayon, hindi nagbabago, mapagpalang Ama ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nasabi kanina, may pagpapala, mayroon ring pagsubok. Amen po ba? Huwag tayong magtaka ang mga tunay na nanampalataya. Kinakailangan ating tanggapin kung may pagsubok man sa ating buhay dahil kakambal yan. Rikado yan ng ating pagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Kaya mga minamahal, huwag tayong magtaka kung may pagsubok. Kaya nga, masabi natin, saan bang maganda? Pagpapala una, bago pagsubok, o pagsubok una, bago pagpapala. Dahil naganap ito kay Abraham at Sarah. Amen. Binigyan sila, pinagkalooban, masayang-masaya sila. Pero minsan kasi, sa edad nila, hindi na makapaniwala mga minamahal. Dahil malaki na ang edad nila. Everybody say, praise the Lord.
Pero dahil pangako nating buhay na Diyos, gaano man kalaki na ang edad nila, pero dahil ang Diyos makapangyarihan, magawa niyang lahat. Tunay na pagpalain at pinagpala sila. Pinagkalooban nga sila ng anak na si Isaac. Mga minamahal, tunay po. Ngunit, nang dumating ang isang pagsubok, sinubukan sila ng ating buhay na Diyos. Mga minamahal, mayroon tayong makukunan ng aral nito, hindi lamang na lagi tayong tatanggap ng pagpapala sa ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. May mga katanungan pa ito sa sarili natin bilang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung totoo bang tayo'y natatakot sa ating mahal na Panginoon? Dahil minsan, kadalasan, sasabihin sa isang Kristiyano, oo nga, natatakot ako sa mahal na Panginoon. Pero sa mga gawa niya, may mga sikretong hindi natatakot sa ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya basahin muna natin Genesis 22 verse 1 to 2. Atin mo nang babasahin. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis at ang kabanata ay 22 at ang talata ay 1 hanggang 2. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moira, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang salita nating buhay na Diyos. Atin po bang naintindihan, mga minamahal? Amen po ba? So maganda ang talata na ito, no? Mayroon tayong makuha na laman nito. Hindi lang basahin natin, hindi lang marunong tayo bumasa, atin namang intindihin at bulay-bulayin. Amen po ba? Upang maalaman natin, nang dumating ang pagsubok kay Abraham, oo nga, pinagkalooban sila ng anak, masaya sila. Kaya nga minsan ang pagpapala, hindi natin sukat akalain na darating ba agad o hindi. Unexpected, pagaling sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya ang atin lang i-maintain sa ating mga sarili, tayo po'y maglingkod na may katapatan sa ating buhay na Diyos. Kung nais natin na tayo po'y pagpalain. Sinubok si Abraham. Anong sinabi? Nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito ay sinubok ng Diyos si Abraham. At sa kanya ay sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Itong salita na narito ako, ibig sabihin, nagmamanman si Abraham sa mga utos ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Wala siyang naisagot na anumang pagrereklamo, kundi sinunod lang niya nang tawagin sa nating buhay na Diyos. No? Abraham, nasaan ka? Narito ako. Ibig sabihin, ang isang Kristiyano na handa pa rin kung anumang inuutos ng ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ganyan ba tayo, mga minamahal? Handa ba tayo? Kung may mga tawag ang iglesia, kung may mga tawag ang mahal na Panginoon na ikaw anak, gawin mo ito. Handa ba ito? Handa ba tayong lahat sa ganitong bagay? Kaya dito po ating nababasa, sinubok siya, walang reklamo si Abraham. No? Dinala lang niya. Sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak na ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain. Kaya inutusan siya doon para ialay ang kanang anak. Everybody say, praise the Lord. Napakasakit ito. No? Ang inaasam-asam nila na pagpapala mula sa ating buhay na Diyos na ipinagkaloob, tapos ialay lang pala. Pero hindi nagdalawang isip. Hindi nangamba si Abraham. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Sana ang pagtitiwala rin natin sa ating mahal na Panginoon dahil alam ni Abraham, ang Diyos ang nag-utos sa kanya, sana ganyan rin ang atin sa ating kapanahunan ngayon. Dahil minsan mapansin natin, maraming pangamba. No? Ma-encounter natin. Bilang tao, hindi perfecto. Pero binigyan tayo ng mga talata upang ihawid, upang ikumpara, upang bilang halimbawa para sa atin kung paano tayo maging matibay o paano tayo magsusumikap sa ating pananampalataya, mga minamahal na walang pangamba sa harapan ng ating buhay na Diyos. Tinupad lang
ni Abraham kahit masakit sa kanyang loob. Pagpapala na mula sa ating buhay na Diyos, si Isaac, masayang-masaya sila, 90 years old, 100 years old, pinagkauluuban pa ng anak dahil sa himala ng ating mahal na Panginoon. Kaya, anong nangyari? Wala tayong napakinggan, wala tayong nabasa na nalungkot si Abraham. Siguro, ma-imagine lang natin na masakit para sa kanya ang isang pagpapala na ipinagkaloob sa ating mahal na Panginoon, doon pala ihandog. Nagkaroon sila ng anak, pero ihandog pala. Ihain pala. Ihandog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok sa aking sasabihin sa iyo. Ito ang sabi ng mahal Panginoon. Sa aking sasabihin sa iyo, ibig sabihin tuparin lang ni Abraham kung anong sasabihin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Walang pagreklamo, tinutupad lang. Nagkaroon siya ng pagsubok. Kaya mga minamahal, minsan ang pagsubok, atin pong babantayan. Kailangan handa tayo. Pag may pagsubok sa atin, atin pong makayanan. Kaya kailangan paghandaan natin mga minamahal upang atin makayanan, upang tayo makarecover sa pagsubok dahil sinusubok talaga tayo ng ating buhay na Diyos. Para mapatunayan kung hanggang saan tayo. Kaya sa ating paglilingkod ngayon, kitang-kita natin mga minamahal na tayo'y lubusang pinagpala nating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Simula noong unang araw na tayo'y naligtas sa ministeryong ito hanggang sa ngayon, pinagpala ang makaramdaman, hindi na bumalik sa pamagitan ng sinseridad sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Cancer, leukemia, TB, diabetes, pinagaling mga problema at kahirapan, linutas ng ating mahal na Panginoon. Yan, hindi biro na pagpapala yan mula sa ating buhay na Diyos. Kahit ang ating mahal na pastor, nagkaroon ng pagsubok bago pinagpala ng ating buhay na Diyos. Kailanman ating mapakinggan ating mahal na pastor sa kanyang pagtaguyod. Sa ministeryong ito, siya po'y pinagkatiwalaan ng ating mahal na Panginoon, ng kanyang itinaguyod kailanman na walang pagrireklamo ang ating mahal na pastor. Bakit po? Dahil alam niya, ang pinaglilingkuran niya, tunay na Diyos, ay mapaghimalang Diyos na kailanman hindi nagbabago. Kaya mga minamahal, ganito. Kaya si Abraham patuloy, salip na malungkot siya, tinupad na lang niya ang utos ng ating buhay na Diyos. Kaya mga minamahal, sabi pa, nang ginawa niya, mga minamahal, ng kanyang saksakin na sa itak, doon na pinigilan siya ng anghel. Everybody say, praise the Lord. Pinigilan siya. Anong sinabi dito? Genesis 22, 11, 12. Atin mo nang babasahin. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis sa kabanata ay 22 at ang talata ay 11 hanggang 12. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, ugawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Everybody shout, praise the Lord! Pagpalain ng mahal na Panginoon kanyang banal na salita. God bless you kapatid sa pagkabasa. Napakasarap. Bulay-bulayin ang talatang ito. Anong sinabi? At tinawag siya ng anghel ng gawin na sana niya na, gawin na sana niya na kanyang katayin o patayin ang kanyang anak na si Isaac, pero pinigilan siya. Diretso-diretso si Abraham, walang pangamba dahil alam niya ang Diyos ang nag-utos sa kanya, siyempre, gawin lang niya ang nararapat sa utos natin mahal na Panginoon. Kahit man pagpapala yon, kaya dito hinarangan ng anghel. Nang ginawa niya, napatunayan ng ating buhay na Diyos. Mga minamahal, natapat pala siya sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kung ihawid natin sa ating buhay ngayon, isang katanungan, tayo ba'y totoong tapat sa ating mahal na Panginoon? Mukhang hindi makapag-amen lahat. Tayo bang lahat ay tapat sa ating mahal na Panginoon?
Yan ang tunay. Maipakita natin sa ating buhay na Diyos. Walang pagpakunwaring tapat. Yung tunay na ginawa mo. Anong sinabi niya? Ganito pa rin ang salita. Sinabi, narito ako. Ibig sabihin, patuloy pa rin na sumusubaybay sa mga utos pag may tawag ang mahal na Panginoon, tutuparin pa rin niya. Everybody say, praise the Lord. Sinabi ng anghel, at tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. Kanina, sinabi pa rin niya, narito ako. Ibig sabihin, walang pagrereklamo. Reply agad pag ano ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, tuparin agad pag may utos ang ating buhay na Diyos. Kaya mga minamahal, anong sinabi? Talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Ito ang tunay na natatakot sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Minsan sa ating buhay, masasabi ba natin na tunay tayong natatakot sa Diyos? O kunwari lamang sa bibig, tapos sa buong buhay natin, wala pala. Everybody say, praise the Lord. Gumagawa pala ng hindi maganda. Amen po ba? Ang tunay natatakot, natalastas. Kaya ang gusto pala ng Panginoon, itong si Isaac, isang pagpapala mula sa ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ipinagkaloob. Kaya sinabi ng anghel, pag-ingatan mo, huwag mong gawa ng anumang bagay na masaktan ang bata. Pagpapala si Isaac mula noon sa panahon natin ngayon, may mga pagpapala na ipatamasa na ating buhay na Diyos sa ating mga buhay. Kailangan ingatan natin na wala rin pagreklamo. Ang natikman nating mga pagpapala ay mula sa ating mahal Panginoon. Katulad ito ang Isaac sa ating buhay natin ngayon. Mga minamahal, paano natin pag-ingatan? Huwag nating idamot. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Sa pagbibigay lang nga, maliban sa pagbibigay. Mga minamahal, pinagpala na nga tayo. Ang pagpapalang yan, ingatan natin na ating magagamit para sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga tayo pinagpala upang tayo susuporta sa gawain ng ating buhay na Diyos. Ito po ang ingatan natin. Pinagpala tayo mula sa ating buhay na Diyos, dapat nating pasalamatan palagi. Everybody shout, praise the Lord. Dahil noon, ang buhay natin, pagsasabihin natin, nung naghirap pa tayo, minsan masabi sa ating mga bibig, kung ako lang ang pagpapalain, kung may darating lang na malaking halaga sa akin, magbigay talaga ako sa gawain nating buhay na Diyos, dahil yan po ay utos ng mahal na Panginoon. Saan na ngayon? Everybody shout, praise the Lord. Natupad ba? Wala man siguro. Siguro mayroong nakatupad. Everybody say, praise the Lord. Kaya patuloy na pinagpala, dalawang klaseng pagpapala. Kaya itong pagpapala, ihawid lamang natin. Si Isaac, ang Isaac natin ngayon, ito pong mga pagpapala na naibigay ng mahal na Panginoon sa atin. Pinagkalooban sila sa kanilang anak, isang pagpapala na sabi dito, at sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Ibig sabihin, pinag-ingatan. Amen po ba? Iingatan. Ang pagpapalang si Isaac na anak ni Abraham, pinagpaingatan ng anghel. Wag buhatan. Ibig sabihin, hindi na literal sa ating buhay ngayon. Mga minamahal, ating nakikita ang sitwasyon sa ating buhay ngayon, lubusang pinagpala tayo, pinatikim tayo nating mahal na Panginoon, pinagaling pa ang ating karamdaman, lilutas pati mga problema. Kaya mga minamahal, kung mayroon tayong mga pagpapala, huwag nating itanggi sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At dito yan mapatunayan ang sinabing talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Pero pag hindi tayo sumuporta na umangat ang gawain nating mahal na Panginoon, hindi tayo tunay na tatakot sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang salita nating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Noon, may mga pangako tayo. Amen po ba? Minsan nasambit sa ating mga labi. Kahit ako nga, na-encounter ko noon. Kung ako lang bibigyan ng pagpapala financially, magbigay ako. Pero wala pang dumating na financial na kalooban para sa akin. Everybody say, praise the Lord.
Wag na rin tayo mag-expect. Amen po ba? Makontento na tayo sa buhay natin na tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Makontento na tayo kung walang pagkain, tayo po'y makapag-ayuno. Everybody shout, praise the Lord. Makontento na tayo na atin pong masunod ang kalooban nating buhay na Diyos. Kaya nagaganap, matanda na ang dalawa, si Abraham at saka si Sarah, pinagkalooban ng anak, pinagtawanan pa nila ang sitwasyon nila. Matanda na, bakit gano'n? Naglihi pa? Dahil sa himala yan ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, dahil sa ating pagsunod, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sundin natin yung totoong pagsunod, yung totoong pagkatakot sa ating mahal na Panginoon. Dahil dito talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Ang pagpapala nilang anak, hindi itinanggi sa mahal na Panginoon. Ngayon, sa ating panahon, may pagpapala tayo para pang sarili lang ba? Amen po ba? Tumatawag ang Diyos sa pamamagitan ng iglesia. Tumatawag ang mahal na Panginoon sa kanyang gawain. Anak, tulungan mo ito dahil wala naman ang ibang inaasahan. Ang Diyos, habang nabubuhay tayo, habang narito pa ang gawain, ating suportahan. Huwag nating itanggi ang pagpapala na natanggap natin mula sa ating buhay na Diyos, kundi suportahan natin upang tayo lalong pagpalain nating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag tayong mag-question. Amen po ba? Dahil ang gawain hindi biro. Everybody say, praise the Lord. Ang pagpapala na ipinagkaloob sa atin ating buhay na Diyos, ating gagamitin, alagaan natin. Alagaan natin ang mga pagpapala na binigay ng mahal na Panginoon. Saan natin gawin? Sa mabuting bagay. Tingnan natin kung anong kakulangan sa sambahan ng ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Narito ang ating teritoryo mula sa ating mahal na Panginoon. Napasakop tayo sa teritoryo ng ating buhay na Diyos mula sa langit hanggang sa ngayon. Tayo po'y malayang-malaya nakapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya gawin natin ang tama sa ikalalago ng gawain nating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maihawid natin, maikumpara natin. Literal noon, si Isaac, si Abraham, no? Pinagpala sila. Ngayon, pinagpala rin tayo ng ating buhay na Diyos. Kaya ang mga pagpapalang yan, ilagay na natin kung mayroon man tayong mga sobra-sobrang blessings, hindi tayo nagmakaawa. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ang atin lang, kung masunod ba natin ang tawag ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Ano ang purpose? Bakit tayo pinagpala? Upang matustusan natin ang pangangailangan ng iglesia na nilagay ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang tunay. Ating napag-ingatan ang mga pagpapala na pinagkaloob, pinatikim na tayo, masaya na tayo. Mga minamahal, naging maganda ang takbo nating buhay ngayon. Tingnan natin, marami na ngang sasakyan. Kaya mga minamahal, ingatan natin. Baka yan po'y mawawala. Amen po ba? No? Dahil sabi dito, natuklasan, talastas ko na ngayon ay ikaw ay natatakot sa Diyos. Isip-isipin natin sa ating mga sarili. Bulay-bulayin natin. Totoo bang natatakot tayo sa Diyos? O hanggang sa bibig lang? Totoo bang gumawa tayo ng tama para sa mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Totoo bang hindi tayo nakipag-conformize sa sanlibutan anong mga bagay na ikasisira sa ating pananampalataya? Dahil dito, kung mababasa natin, anong ginawa dito, kaya naipagkaloob ng ating mahal na Panginoon, matanda na si Abraham at si Sarah, binigyan sila ng anak, naglihi pa. Dito sa Genesis 26 verse 5, mga minamahal, ating babasahin. Amen, praise the Lord. Dito pa rin po sa aklat ng Genesis at ang kabanata ay 26 at ang talata ay 5. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang salita nating buhay na Diyos. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin. Everybody say, praise the Lord. Ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan. Perpekto. Amen po ba?
napakaraming utos sa ating buhay na Diyos na sinunod ni Abraham. Nawa po para sa atin, encouragement, kung hindi pa man tayo nakasunod, atin ring gagawin mga minamahal. Upang lalago tayo, dahil maraming makapagsabi, bakit hindi pa ako pinagpalang tunay? Nangarap naman ako, hindi naman masama ang mangarap. Bakit ang sitwasyon ko ngayon, mahirap na mahirap pa? Baka may kulang pa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya si Abraham, itong nabanggit natin, sinunod, tinig, ginanap, ang aking bilin, ang aking utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan. Kaya ginawa ni Abraham, kaya pinagkalooban sila, kaya pinagpala, natupad ang pangako nating buhay na Diyos sa kanilang mga buhay, katulad na rin sa atin ngayon. Atin namang nakikita na tunay tayo na pinagpala nating buhay na Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya mga minamahal, dito po sa last verse, atin pong babasahin, awit 91:14, kung atin lang inilagak sa ating mahal na Panginoon ang ating pag-ibig. Ano po ang sinabi dito? Awit 91:14. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit at ng kabanata ay 91 at ang talata ay 14. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Ito pala ang tunay mga minamahal na kailangan. Dahil minsan, mapansin natin pagbabasa tayo ng talata, yun lang, babasahin lang agad natin. Sapagkat kanyang inilagak, sabi ng mahal na Panginoon, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas. Everybody say, praise the Lord. Hindi ka ipababa ng Diyos, i-acknowledge ka ng ating mahal na Panginoon pag inilagak mo ang pag-ibig mo sa Kanya. Ibig sabihin, ang pagtupad mo sa lahat na kautusan ng ating mahal na Panginoon. Walang iba tayong laging sinasambit dito. Wala tayong ibang laging pinag-usapan dito, kundi ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, ilagak natin ang pag-ibig natin para sa ating buhay na Diyos. Kaya ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Kailangan pala na maalaman natin ng tunay ang pangalan ng ating buhay na Diyos. Kailangan pala alamin natin ang tunay, mga minamahal, ang lahat na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kailangan pala sundin natin pag anong tawag sa iglesia, yan po ay isa na ring tawag ng ating buhay na Diyos na ating suportahan ang gawain. Dahil habang tayo'y naririto pa, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tayo dito pa tayo kumakain ng pagkain na ating kaluluwa. Walang ibang salita ng ating buhay na Diyos. Kaya mga minamahal, patuloy tayo na magsisikap na tayo po'y malugdan palagi ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan lang ang hiniling ng ating mahal na Panginoon. Alamin, ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Ang ating mahal na pastor ginamit ng ating buhay na Diyos. Ating beloved mamader ginamit ng ating buhay na Diyos. Tinuruan tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Simula sa kanilang unang dalangin, sa kanilang mga turo, ating naalaman ang lahat kung ano ang kabubuton o ano ang kalooban nating mahal na Panginoon. Kaya ngayon, kung kaya nakikita natin mga prueba at ebidensya, pinagpala tayo nating mahal na Panginoon. Kaya ang nais lang nating buhay na Diyos, ipagpatuloy natin, huwag tayong magdamot, huwag nating itanggi kung ano mang natanggap natin para sa gawain nating mahal na Panginoon. Bigyan nating kasiyahan ang Diyos sa ating mga gawa. Everybody shout, praise the Lord. Yan po ang tunay. Alalahanin natin palagi kung paano pinagpala ang mga Kristiyano noon hanggang sa ngayon ay nanatili yan sa pamagitan ng ating paglilingkod na may katapatan sa ating mahal na Panginoon. Kaya sundin natin ang mga bilin ng ating buhay na Diyos. Itong iglesia, itong pastoral house, gawain ito ng ating mahal na Panginoon. Dito dinaraos kung saan nagkakatipon ang mga tao. Yan kung saan nanalangin, naging banal ang lugar na yan. Kaya ito mga minamahal, dapat nating suportahan. Sa mga pagpapala na ating nakamtan, atin pong ilagak. Sabi pa ng mahal na Panginoon, sabi pa dito, kung inilagak mo lang ang pag-ibig mo, dahil inilagak
Ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya iniligtas ko siya. Kaya may mga pag-iingat tayo na natanggap mula sa ating buhay na Diyos. Kahit nagkukulang man tayo, ngunit sa pamagitan ating pagluhod, pagtulo ng luha, pagtaas ng kamay, pagsusumamo, pagsisisi, mga minamahal, pinatawad pa rin tayo. Kaya kung mayroon pa man tayong nagawang kasalanan, pwede natin yan ngayon ipakipag-ugnayan sa ating buhay na Diyos. Sa pamagitan ng ating pagpiko ng ating mga tuhod, atin pong anyayahan ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Pwede yan, patatawarin tayo ng ating buhay na Diyos. Kung may mga kahinaan pa tayo, atin ang idalangin sa ating mahal na Panginoon. Kung mayroon pang mga bagay na hindi natin nagawa para sa ikabubuti, sa gawain para sa ikalulugod ng ating buhay na Diyos, atin ang gagawin, mga minamahal. Sa panahon ngayon, wala tayong ibang kakapitan. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang. Siya ang ating pag-asa. Ang lahat na dumadalangin, tumatawag at umaasa sa ating buhay na Diyos, tunay na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, kung ano man mga pagkukulang natin, atin pong magsisi po tayo. Sa harapan nating buhay na Diyos, ang Diyos at ikaw o tayo mismo ang nakakaalam sa ating sarili. Kung mahirap bang alisin ang mga kahinaan, idalangin natin. Dahil ang sinasabi natin kanina, pagpalain ka ng mahal na Panginoon sa mga pagpapala na ginawa ng ating buhay na Diyos sa ating mga buhay, mga minmahal. Ating isintro, ating puso't isipan sa ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo nagbibiro sa ating paglilingkod. Yes, there is Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Narito ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Magpakumbabang loob tayo. Anyayahan natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hindi biro ang ating pinaglilingkuran dito. Tunay siya na narito. Hanggang kailan pa ba na hindi makatulo ang ating mga luha? Hanggang kailan pa ba, mga minamahal, na maging huli na ba ang lahat? Pinagpala na tayo ng ating buhay na Diyos. Itaguyod lamang natin ang maayos ang nakamta natin sa ating mga buhay. Ang mahal na Panginoon na gagaling sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo lumalago ngayon sa sitwasyon nating buhay. Kaya tayo pumupunta palagi sa bahay sambahan dahil sa kalooban ng ating buhay na Diyos. Hallelujah! Yes, there is Jesus. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Susundin ang kalooban mo. Yes, Lord, hallelujah. Maging tapat tayo sa ating buhay na Diyos. Maging matakotin tayo sa ating mahal na Panginoon. Talastas na nasumpungan tayo na natatakot sa Diyos, tunay na natatakot. Mga minamahal, yan po ang gawin natin upang hindi tayo mapapahamak. Yes, Lord. Hallelujah. At sandali. Hallelujah. 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 At sambahan mananatili. Anyayahan natin ang presensya nating buhay na Diyos. Kahit sa isang iglap lang, mga minamahal, na makatulong man natin maaluwa sa pagsusumamo, sa pagsisisi, sa pagkumbaba sa harapan nating buhay na Diyos, sa paggawa ng kanyang kalooban. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa puso ko'y maghahari. Yes, there is Jesus. Hallelujah. 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 Sa iyo, Panginoon. Susundin ang Yes, Lord. Hallelujah. asahan panahon ni ay maging Amen. Hallelujah.
Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Mga beloved bisita, kayo po'y narito at dyan sa harapan. Walang ibang gawin natin, tanggapin natin ating buhay na Diyos. Walang mawala sa atin. No, bagkos, kung mayroon mga mawawala, makapagtanong tayo kung tayo sincere tumanggap sa ating buhay na Diyos, may mawala mga karamdaman sa ating buong katawan, lutasin pa ating problema. Kaya sa oras na ito, mapalad kayo, swerte. Pagpapala itong ginawa niyo, mga beloved bisita, nagpakumbabang loob kayo sa harapan ating buhay na Diyos. Wala naman tayong ibang nakikita dito na pangalan kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya isinto natin ating puso't isipan sa ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo ang ating buhay na Diyos. Sincero tayo, sundin niyo ang mga dalangin na ito. Sundin niyo po kung anong sinasalita. Dakilang Diyos, makapangyarihan pa sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po nagpasalamat na aking napakinggan ang iyong banal na salita sa oras na ito. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita na aking Diyos at Hari, tagapagligtas ng aking buong buhay. Mahal na Panginoon, iligtas mo ako sa ampo ng aking mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay na iyong pangako sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Praise the Lord. Ako na lang po manalangin. Mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal Panginoon Jesus, sa aming mga beloved bisita na tumanggap sa araw na ito. Mahal na Panginoon, tingnan mo kanilang puso't isipan, awa, hindi po ito ang unang araw sa kanilang pagdalo. Bago sila po'y dumalo, sila po'y magpatuloy na maglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik, O Diyos. Mahal na Panginoon, pagpalain mo rin sila. Gawin mo, mahal na Panginoon, pagkaloob mo kalang ninanais sa kanilang buhay, O Diyos, sa pamagitan ng kanilang pagtanggap na sincero sa Pangunan dalangin para namin ginagalang na mahal Pastor, pagpalain mo sila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na po tayo makaupo, mga beloved bisita. Kung kayo pinais magpabautismo, magpaiwan sa pagpaliwanag, mga beloved visitors, salamat sa inyo. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, tayo po magkaisang manalangin sa ating pangangailangan. Atin pong isintro, ating puso't isipan sa ating buhay na Diyos. Dakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal Panginoon Jesus, kami pinarito ang bawat sa amin, kasama aming mga kapatiran sa oras na ito sa Pangunan dalangin para may ginagalang na mahal Pastor, mahal na Panginoon, tulungan mo kami, aming itaguyod ang aming kaligtasan habang nabubuhay, samahan mo kami, ilayo mo kami sa kapahamakan, O Diyos, pagpalain mo kami lagi, kasama aming mga kapatiran sa oras na ito, mahal na Panginoon, na aming pong pinapaabot sa iyong biyayang trono, pagpalain mo kami, provide mo pangangailangan sa araw at gabi namin ginagawa habang kami nabubuhay, habang kami pinagpatuloy na naglilingkod sa iyo, O Diyos, habang kami naghintay sa iyong pagbabalik. Mahal na Panginoon, kabagan mo kami palagi, samahan mo kami sa bawat lakad, anumang ginagawa namin, mahal na Panginoon, na ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Mahal na Panginoon, patuloy mo kaming patnubayan araw at gabi, pag-ingatan mo kami, mahal na Panginoon, provide mo ang pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Cast out natin uri ng karamdaman, pananakit ng ulo, katawan, cancer, leukemia, TB, diabetes. Atin pong idalangin, atin pong sasawayin sa pangalan ni Jesus. Dakilang mapagpalang Ama Diyos, makapanal sa lahat. Mahal pa Jesus, ipaabot mo yung makapanal kamay sa bawat sa amin. Ihipo mo sa bawat katawan sa oras na ito sa Pangunan dalangin. Aming mahal na Pastor, aming sinasaway. Madimunod lang gawa ng kaaway, uri ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, mga problema at kahirapan. Cast out. Cast out in Jesus' name. Depart from us in Jesus' name. Problems we solve. Cast out in the might of Jesus. Be blessed in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y tumayo at lumundag ng 3 beses sabay pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. Sincero tayo mga minamahal. Bilang pagpupuri, ipaabot natin sa kariyan nating mahal na Panginoon ang ating pagsigaw at sabay paglukso mga minamahal. Hallelujah! 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 Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ating buhay na Diyos. Hanggang dito lamang po ang ating napakinggan, pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Nawa po ating naunawaan, ating pong tinanggap. Mga minamahal, ito po'y paglilinis para sa atin. Bawat talata, ito po'y tunay.
Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, ang lahat na kapuri ang pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At tayo po patuloy na sa ating mga announcement. Bago pong lahat, tayo po kukuha muna ng special love offering. Mga minamahal, atin pong ibibigay ang pagkataon sa prayer po ating beloved worker, beloved Brother Roy Sampayan. Tayo po magkaisang manalangin. Praise the Lord. Tayo pa manangin sa ating special love offering. Oras nagpalang Ama, Panginoon, sa may pangalan ni Jesus, sa oras na ito po kami sa iyong pagbibigay ng mga special love offering, Panginoon. Ito po'y karagdagan, Panginoon, hallelujah, para sa iyong banal na gawain, O God. Pagpalain niyo po mga kapatiran sa kanilang pagbigay, Panginoon. Alam po namin, O God, na sa pagbibigay ito po'y susi ng pagpapala, Panginoon. Pagpalain niyo po kami lahat mula sa bata hanggang sa matatanda, maging man sa mga walang maibigay dahil sa kawalan. Kayo din po magpala, Panginoon, magbigay sa kanilang mga negosyo, hanap buhay, Panginoon, pagkakitaan upang sunod gawain, sila po'y mapagbigay sa iyo. Pagpalain niyo po kami sa oras na ito po'y samot na langin sa makapayang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, kapatid. Everybody shout, praise the Lord. At tayo po'y patuloy na po mga minamahal. Bago pong lahat, magandang hapon po sa lahat. Higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At tunay po mga minamahal at tayo po patuloy na sa ating mga announcement. Ganun pa rin, huwag tayong magliban sa banal na gawain. Sikapin natin at tayo po makahabol sa gawain nating mahal na Panginoon sa lugar na ito na ating isinasagawa. Dahil mahalagang bagay sa panahon natin ngayon mga minamahal. Kahit ating mapakinggan palagi na talagang nakakatakot na ang takbo ng panahon. Mga minamahal, may mga kalamidad, dumadalaw ang ating mahal na Panginoon sa bawat lugar. Mga minamahal na may dalang kalamidad, lalo na sa mga taong hindi nagpapahalaga, hindi naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Kaya mapalad tayo po'y narito patuloy na naglilingkod sa buong katotohanan. Kaya wag nating sayangin ang pagkakataon, ang mga opportunity na ipinagkaloob nating buhay na Diyos. Kaya dumalo tayo. Wednesday service, Friday service, Sunday service. Kung wala tayong gagawin sa bahay, pagsikapan natin ating ipakita sa ating mahal na Panginoon yung sinseridad natin na tayo po'y nagsisikap na dumalo upang malugod ating mahal na Panginoon. Kaya sa araw ng Miyerkules, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, at araw ng Biyernes, patuloy pa rin, alas 2 ng hapon hanggang alas 7 pa rin ng gabi, mga minamahal, ang banal na gawain natin. Araw ng Linggo, alas 10 tayo kanina, nag-umpisa mga minamahal hanggang alas 3 ng hapon. Kaya tama-tama lang mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya patuloy tayo na dumalo, ating anyayahan, mga matagal ng kapatiran na hindi dumalo, baka salubong natin sila sa daan, no? Yung unang pag-ibig nila sa mahal na Panginoon, atin pong ipaalala, anyayahan natin mga minamahal upang tayo po'y magkaisa-isang babalik dito na maglingkod sa ating buhay na Diyos sapagkat malayang-malaya tayo, pinagkalooban tayo ng panahon nating mahal na Panginoon para sa ating paglilingkod. Kaya mapalad tayo. Kaya ibig sabihin, pagpapala sa ating topic, pagpapala hanggang sa ngayon, ang pagpapala nating buhay na Diyos, atin pang madala sa ating mga tahanan na mula galing dito mga minamahal. Kaya palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Huwag nating kalilimutan ang ating webcast mga minamahal, ang ating radio program Jesus Miracle Hour, alas 7 hanggang alas 8 tayo, isang oras. Atin pong antabayan palagi upang tayo pagpalain ating buhay na Diyos, ating i-share mga minamahal, no? Ating i-share, ating ipasa-pasa sa iba-iba, sa karamihan, dahil nakilala na ang ministeryong ito sa pamagitan ng radio, TV program, sa mga gawain, no? Mga Bible study, nakilala sa buong daigdig. Wala nang makakumpara sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung tayo sincero lamang sa katotohanan na ito, mga minamahal, tunay na patuloy ang pagpapala para sa atin. Ingatan pa tayo nating buhay na Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Yan lamang po ang hinihiling ng mahal na Panginoon. Dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kaya tunay po, yan po ay gawain nating buhay na Diyos sa lugar na ito. Kaya mayroon tayong mga iba't ibang mga gawain, mga minamahal. Ganun pa rin, mga minamahal, Biyernes at Linggo. So, patuloy tayo sa lugar na ito. Tayo'y narito. Dito tayo kumakain ng pagkain ng kaluluwa. Kaya dito tayo susuporta sa gawain nating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya wala nang ibang karagdagan sa ating mga announcement, mga minamahal. Atin na pong ibibigay ang pagkataon sa ating pansamantalang pagtatapos sa prayer po, at atin pong idalangin ang lahat sa ating pansamantalang pagsiuwi sa kanya-kanyang tahanan. Manalangin tayo mga minamahal. Ibigay na pagkataon sa ating beloved preacher, Ricardo Arong.
Tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Mapagpalang kami Diyos ng pamurihan sa lahat. Diyos ng may likha ng langit at lupa. Sa una pa rin dalayan, Pastor Benjeres Wildes Estrada Almeida. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa hapong ito. Matagumpay na panambahan namin. Maraming salamat sa lahat ng bahagi na aming napakinggan mula pa sa MC hanggang sa matapos. Maraming salamat. Nagkaroon ng kagalakan ang aming mga puso ngayon. Hallelujah, hallelujah. Sa aming pangsamantalang paghiwalay, ingatan mo kami, hatod mo kami ng maluwalhat sa aming kanyang mga tahanan at sa araw ng banal na gawain, ibalik mo rin kami upang muli ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa una pa rin dalayan, Pastor Benjeres Wildes Estrada Almeida, aming inaasahan ang iyong pagbabalik. Ito po ang samot dalangin sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, kapatid. Magkamayan tayo. We love you in the Lord, but others, Jesus loves us more. Lapit lamang sa harapan. Mayroon tayong lay hands, mga